Alam nyo, sa Pilipinas ang talaga nagmumukhang kengkoy kung paano po inuusig yung mga nagnakaw po ng pera sa taong bayan. Kasi kung di tayo pagtatawanan ng ibang bansa, saan ka nakakita? Yung mga taong nagsasabi kung sino talaga yung naging mastermind o sino-sino yung mga magnanakaw sa gobyerno, sila pa po ngayon ang kinakasuhan. At ngayon po, dahil yung mga sinasabing mastermind nga ng flood control, parang baliktad na nga po ngayon, sila na po ngayon yung nagiging argabyado at sila na po ngayon ang nagpapail po ng kaso dahil sa balitang ito, possible daw pong kasuhan ni Martin Romualdez ng subordination of perjury itong si dating Congressman Mike Defensor at itong si Senator Rodante Marcoleta dahil nga daw dito sa ginawa nila kay Orly Gutesa na pinilit daw nila na gumawa ng kwento para madiin si former House Speaker Martin Romualdez. So ito panoorin po natin tong balitan to kung saan po possible nga daw pong kasuhan ni Martin Romualdez itong dalawa dahil dito sa pagbaliktad ni Orly Gutesa. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe or nakafollow sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button or at the same time, palike and share na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Maaari raw maharap sa reklamong subornation of perjury sina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor dahil sa umano'y coach na testimonya ni Orly Gutesa. Ayon yan kay Senator Ping Lacson na dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa duminig sa mga... Dito parang si Lacson na ngayon yung nagtuturo sa mga sinasabi, yung mga pinaratangan ng mga nito ni Mike Defensor at ni Marcoleta na mag-file po ng kaso dahil nga sa pagbaliktad ni Orly Gutesa. Ngayon, kung titingnan nyo, di ba, nakakatawa lang tingnan na pag sila yung gumawa ng, nakikita nyo ba yung, yung picture na kapag yung mga testigo na iniharap nila Ping Lacson, yun lang yung totoo. Kahit na nakikita naman natin na medyo sablay yung kanilang mga iniharap, pero paninindigan nila yun yung totoo. Pero pag yung kabilang side naman yung nagpresenta ng kanilang witness, automatic parang hindi na kaagad siya qualified, hindi siya, alam niyo yun, walang kumbaga hindi siya kapani-paniwala. So nag-iimbestiga pa lang sa nakawan ng flood control project, pero meron kaagad silang tawag dito yung pananaw na yung mga hiniharap ng mga taong hindi nila gusto hindi yung credible na witness. Ang mangyayari, sila yung maglalabas ng witness nila at yun lang ang credible. So parang lumalabas dito na kahit walang hearing ang mangyari, basta sila yung naglabas ng mga witness, ng mga ebidensya, doon lang dapat tumakbo yung investigasyon. Sila lang ang magsasabi sino ba yung credible, sino ba yung hindi. So, ganito yung nangyayari ngayon dito na kay Ping Lacson, yung mga witness na nilabas, na siya mismo ang naghanap ng mga witness, yun lang yung credible. So, ngayon dito, yung mga inilabas na witness ng ni Marcoleta at ni Defensor, yung mga dating security aid ni Saldico, lahat po yun hindi credible. So, doon pala makikita mo na medyo parang ang hirap lang na isipin paano pa natin makukuha kung sino talaga yung pinaka-mastermind ng flood control kung nag-iimbestiga pa lang pero may conclusion na kagad kung sino yung credible, sino yung hindi na credible na witness. Sa mga naduminig sa mga testimonya ni Gutesa, giit ni Lacson, maaaring magsampa ng reklamo si dating House Speaker Martin Romualdez na idinawit sa unang pahayag ni Gutesa. Maaari rin daw magsagawa ng preliminary investigation ng Department of Justice at Ombudsman sa mga nasa likod ng unang testimonya ni Gutesa dahil tinuturing na raw na public crime ang perjury. Noong nakaraang linggo, binawi ni Gutesa ang kanyang mga testimonya at isiniwalat na pinilit lang umano siya nina Senator Marcoleta at Defensor. Samantala, si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima muling isinulong na dapat gawing kriminal ang paglabag sa subornation of perjury. Mga kapatid,
Tulad niyan, ito sila De Lima, di ba? Naglabas sila ng witness, si Bato-Bato, si Las Cañas. Yun lang yung totoo. Yun lang yung mga credible witness. So, kung may maglalabas pa ng ibang witness para kontrahin yung mga sinasabi ng kanilang mga witness, hindi na po credible yun. So, makikita lang natin talaga dito sa panahon ni Bongbong Marcos, sila na po yung nasusunod kung ano ba yung itatakbo ng investigasyon. Sila rin yung magdidikta kung sino yung magiging credible witness. Kaya nga ba, baliktad na baliktad yung nangyayari. Biruin nyo ang kakasuhan ngayon ng subornation of perjury si Mike Defensor at si Senador Marcoleta. So lumalabas ngayon dito, ang nadihado walang iba kundi si Martin Romualdez. Kaya inuudyukan ni Ping Lacson na mag-file ng kaso para lalong, alam niyo, mabulok sa kulungan itong dalawa. Although magkaiba ng kaso na kinakaharap itong si Mike Defensor at si Senator Marcoleta, malayo dun sa sa kaso ng flood control. Pero sinamahan nila ng kasong perjury kasi non-bailable po yun. So makikita nyo rito na talagang gumagalaw talaga rito ang administrasyon ni Bongbong Marcos para talaga patahimikin yung mga taong hinahanap talaga kung sino yung pinaka-mastermind ng flood control. Dahil alam nila Bongbong Marcos na maiipit sila kapag nabigyan ng pagkakataon na mabuksan yung flood control hearing na yan, tapos ang hahawak sila Marcoleta. Kaya talagang ginagawa nila ng paraan ngayon na lahat ng mag-iingay tungkol sa flood control patatahimikin nila. Tulad na lang ni Loren Legarda, di ba? Yan yung pinaka-recent na na talagang may kinakarap na bagong reklamo. So kahit nasa ibang bansa pipilitin po nilang bumalik agad-agad dahil kung hindi kakansilahin po yung kanilang pasiporte. Andyan pa yung kay Senator Alan Peter Cayetano na sinasabing meron din daw pong kinalaman sa flood control dun sa Taguig na mga ghost project. So lahat po yun ngayon iniipon po nila para magamit ng ombudsman para sila ay makasuhan. So dito talaga makikita natin na parang hindi man siya matawag na martial law, pero parang ganun na rin ang nangyayari gawa ng lahat ng kritiko ni Bongbong Marcos pinatatahimik nila para hindi po masayang o hindi makulong itong si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. So antayin na lang talaga natin yung 2028, doon na lang po talaga tayo makakabawi dahil sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos, wala po tayong aasahan pagdating dito kung sino yung dapat managot sa malawakang nakawan po ng pera ng taong bayan gamit nga po yung flood control. So sa palagay po ba ninyo, tama lang po bang makasuhan itong si Defensor at si Marcoleta para sa kasong subornation of perjury? So paki-comment down below naman po kung sa pananaw po ba ninyo kailangan po silang makasuhan dahil ginamit lang nila si Orly Gutesa para ikanta itong si Martin Romualdez. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.